Minsan akong pinugutan ng 4 na paa ng banal gamit ang espadang Zusian. Ngayon ang lahat ng nilalang ay lumuluhod at nagmamakaawa na huwag akong mamatay. Dahil ako ay naglakbay sa Honghuang at ako pala ang naging yaong pinutulan ng 4 na paa. Ang hilagang dagat na misteryosong pagong na sumusuporta sa kalangitan. Alam kong tiyak ang kamatayan ng aking wakas. Kaya nagpa siya akong salungatin ang itinakdang landas. Kusang sumuporta sa kalangitan. At hinipo ang dakilang daw. Sapagkat alam kong ang Merito ang pinakamahalaga sa mundo ng Honghuang. Maaari itong gamitin upang maging banal. Maaari ring burahin ang karmang pasanin. Maging pandayan ng banal na kayaman ng Merito. Hanggat nasa akin ang Merito. Kahit ang mga banal ay hindi mangangahas lumapit. Sa ngalan ng dakilang daw. Ako ang hilagang dagat na misteryosong pagong na nakaramdam ng pagbagsak ng mundo. Ngayong araw kusang kong puputulan ang 4 kong paa. Upang maging 4 na haligi ng langit at lupa. Itaguyod ang mundo ng Honghuang. At patatagin ang kaayusan ng langit at lupa. Naway masaksihan ito ng dakilang daw. Katatapos ko lamang magsalita, bumaba ang hindi masukat na Merito ng dakilang daw. At bumuo ng isang katawang Xuanwang ng daw. Nabigla ang buong Honghuang sa isang iglap. Habang tinitingnan ang napakalaking gintong gulong ng Merito sa aking likuran. Pati ang mga banal ay lumuhad. At sumamba sa akin bilang banal na pagong ng Honghuang. Sa rumaragas ang hilagang dagat ng Honghuang. Isang napakalaking ulo ng pagong ang umahan mula sa kailaliman ng dagat. Bamuka ang dagwang higanteng bibig. At nilamon ng napakaraming kristal na demonyo. Ako ay napanganga, isang bugso ng napakalakas na batas ng paglunok-ang nagdalisay sa kristal na demonyo bilang purong asensya ng buhay na aking sinipsip sa paglinang sa pamamagitan ng paglamon sa lahat ng nilalang sa loob ng bilyong taon. Ang aking katawan ay naging lubhang napakalaki, ngunit wala ng paraan upang magbagong anyo. Nakakalungkot at kaawa-awa, sa nakaraang buhay namatay ako sa tiyan ng pagong bilang pagkain. Sa buhay na ito ako ay naging misteryosong pagong na kumakain ng pagkain. Ako ay isang tao mula sa ika-21 siglo. Sa isang paglalakbay ng eksplorasyon, hindi pinalad at namatay sa tiyan ng pagong. Nang ako ay muling magising, natuklasan kong ang aking kaluluwa ay napunta sa mundo ng Honghuang. At ako ay naging isang misteryosong pagong sa hilagang dagat. Ang uri na sumusuporta sa kalangitan gamit ang 4 na paa. Isang sinaunang uri ng Hongmeng na hilagang dagat na misteryosong pagong. Batay sa aking pinagmulan, kung ako ay matagumpay na makapaganyo, ang aking magiging tagumpay ay hindi bababa kina Sanching at Nuwa ng mga banal. Ngunit sa ilalim ng kalkulasyon ng langit na daw, inakala kong sa patuloy na paglamon sa lahat ng bagay, ay patuloy na lalakas ang aking kultibasyon. Nang ako ay magising sa katotohanan, nahuli ko na ang pinakamahusay na pagkakataon ng pagbabago ng anyo. At wala na akong araw ng pagbabago ng anyo. Tungkol naman sa magiging wakas, alam ko rin ito ng malinaw. Habang ako ay nalulubog sa dalamhati, biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa Honghuang. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang bundok na sumusuporta sa langit at lupa. Ang bundok Bazhao ay gumuho sa isang iglap. Sa isang sandali, nagbaligtad ang langit at lupa. Gumuho ang kalangitan. Ang tubig ng 9 na langit ay bumuhos pababa. Tinabyo na ng 4 na dagat at 8 rehiyon. Hindi mabilang na nilalang ang sumisigaw at tumatangis. Nalubog sa walang katapusang takot. Masama ito. Gumuho ang bundok Bazhao. Nagbaligtad ang langit at lupa. Naging magulo ang cosmos. Palapit na ang aking kamatayan. Pinagmamasdan ko ang pagbagsak ng bundok Bazhao. At alam ko nang haharap ako sa hatol ng kapalaran. Ang bundok Bazhao ang haligi na sumusuporta sa mundo ng Honghuang. Kapag ito ay gumuho, ang langit at lupa ay magbabanggaan sa mundo ng Honghuang. At tuluyang mawawasak. Syempre, nariyan sina Sanching at Nuwa ng mga banal. Hindi tunay na mawawasak ang mundo ng Honghuang. Ngunit haharap ako sa wakas ng buhay at landas. Sa sandaling iyon, 6 na malabong anino ang lumitaw sa kawalan. Sina Sanching, Nuwa, Hongjun at Jieyin ay sabay-sabay nagpakita. Bawat isa ay naglabas ng sariling banal na sandata. Hinaranggan ng Taiji diagram ang butas sa kalangitan. Ang espadang Zusian ang sumuporta sa nagkakabungguan na langit at lupa. Pinatatag ng bandila ni Pango ang hangin, tubig at apoy. Pinatatag ng 12 antas na gintong lotes ng Merito ang ugat ng lupa. Itinaas ni Nuwa ang Calderon Chenkon upang tunawin ang batong pampuno ng langit. Malinaw ang paghahati ng gawain ng 6 na banal. Bawat isa ay gumamit ng dakilang kapangyarihan. Para bang matagal na nilang alam ang pagbagsak ng mundo. Kaya sa mismong sandali ng pagbagsak ng bundok Bazhao, agad silang kumilos upang patatagin ang mundo ng Honghuang. 6 na banal ang sabay-sabay na nagpapatatag sa langit at lupa. Si Nuwa ay nagtunaw ng bato upang ayusin ang langit. Kapag tuluyang hamupa ang kaguluhan, iyon na ang araw ng aking kamatayan. Hindi maaari, kailangan kong mag-isip agad ng paraan. Kung hindi ay tuluyan na akong maglalaho. Kapag natapos ni Nuwa ang pagpuno sa langit, darating ang Yuan Shi Tianzhen sa hilagang dagat upang ako ay patayin. Bagamat malakas ang aking pisikal na katawan, wala akong kakayahang lumaban sa isang banal. Dapat mong malaman, pinakakinamumuhian ni Yuan Shi Tianzhen ang lahing demonyo. Kapag siya ay dumating sa hilagang dagat, tiyak na wala siyang awa sa akin. Wala nang anumang puwang, dahil hindi ko matatakasan ang hatol ng kapalaran. Wala akong ibang magagawa kundi kusang putulin ang 4 na paa, upang maging 4 na haligi ng langit at lupa. Itaguyod ang langit at lupa ng Honghuang.
Sa ganitong paraan, isusuko ko lamang ang pisikal na katawan. Ngunit hindi masasaktan ang aking espiritu. Kung bibigyan ng panahon, maaaring makabalik pa akong muli sa Rurok. Biglang nagbago ang aking isip, at agad kong naramdamang posible ang aking plano. Kung ang dating buhay ng misteryosong pagong ay nagdanas ng bilyong taong pagsasanay, ngunit naloko ng langit na daw, tiyak na may galit sa puso, kahit pa magpakasabog at mamatay, ay hihilahin ang buong mundo ng Honghuang sa libingan. Kasabay nito, natapos ni Nuwa ang paglikha ng batong pampuno ng langit, at pinunan ang bitak sa kalangitan. Nakababatang kapatid ay naglikha ng bato upang ayusin ang langit. Ako naman ay tatanggo sa hilagang dagat upang parusahan ang misteryosong pagong. At kunin ang 4 nitong paa upang itaguyod ang langit at lupa ng Honghuang. Katatapos magsalita ni Yuan Shi Tianzhen, at handa nang magtungo sa hilagang dagat, isang malawak na tunog ng daw ang biglang umalingaw-ngaw sa Honghuang. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat ng nilalang. Nawa ang dakilang daw ay nasa itaas. Ako ang misteryosong pagong ng hilagang dagat na nakaramdam ng pagbagsak ng langit at lupa. Ang lahat ng nilalang ay dumaranas ng kapahamakan. Ngayong araw ay kusang kong puputulan ang 4 na paa, upang maging 4 na haligi ng langit at lupa. Itaguyod ang mundo ng Honghuang. Patatagin ang kaayusan ng mundo. Nawa ang dakilang daw ay sumaksi. Bahagyang nagbago ang anyo ni Yuan Shi Tianzhen. Ang pangyayari ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang misteryosong pagong ng hilagang dagat ay kusang nagputol ng 4 na paa upang suportahan ang langit. Ano ang nangyayari? Bilang isang banal ng langit na daw, matagal na niyang nahulaan ang wakas ng dakilang kalamidad ng Wu at Yao. Alam din niyang ang pagpatay sa hilagang dagat na misteryosong pagong ay isang pagkakataon niya. Ngunit ngayon ang hilagang dagat na misteryosong pagong na binulag ng langit na daw. Paano nito nalaman ang sarili nitong kapalaran? At kusang pumutol ng 4 na paa. Ang kilos na ito ay nagpakunot ng noo kay Tai Ching. Ikalawang kapatid, ang hilagang dagat na misteryosong pagong. Parang nanunumpa ito sa dakilang daw. Doon lamang natauhan ang lahat, na tila may napansing kakaiba. Ang hilagang dagat na misteryosong pagong ay may talino rin, na kahit sa gitna ng dakilang kalamidad ay nakita ang lihim ng langit. Ngunit nakakalungkot na sa sandali ng pananumpa, ay nakagawa ito ng malaking pagkakamali, at nasayang ang isang malaking pagkakataon. Mula nang ang katawan ni Pangu ay naging mundo ng Honghuang. Ang kalooban ng dakilang daw ay umatras sa kaguluhan, at hindi na muling nagpakita ng himala. Tanging ang langit na daw ng Honghuang ang pinakamataas na kalooban ng lahat ng daigdig. Lahat ng nilalang sa Honghuang ay nanunumpa lamang sa langit na daw. Walang sino man sa kasaysayan ang nangahas lumampas sa langit na daw upang manumpa sa dakilang daw. Dahil walang tugon mula sa kalooban ng dakilang daw, at tiyak na parurusahan ng langit na daw. Sa paningin ng mga banal, ang ginawa ng misteryosong pagong ay malinaw na paghahanap ng kamatayan. Akala ko pa ay mawawala sa akin ang pagkakataon. Hindi ko inakalang ganoon pala kamang mga hilagang dagat na misteryosong pagong. Ang gantimpalang merito ng pagsuporta sa langit, ay nararapat na mapasa kamay ko. Habang siya ay papunta na sana sa hilagang dagat, biglang nagpakita ang kakaibang tanda sa kalangitan. Sa kalangitan, ang enerhiya ng kaguluhan ay bumalat sa Honghuang. Hindi masukat na kapalaran ng daw ang umuusbong. Libo-libong anyo ng dakilang daw ang nagpakita ng mga bakas, at bumuo ng isang mahabang ilog ng dakilang daw, na bumalat sa lahat ng daigdig. Saklaw ang lahat ng mundo ng Honghuang. Sa ibabang bahagi ng ilog ng dakilang daw, hindi mabilang na mga mundo ang umaalon at bumabagsak, naglalabas ng sunod-sunod na kalooban. Ang mundo ng Honghuang ay nakatayo sa rurok ng lahat ng daigdig. Nasa itaas na agos ng ilog ng dakilang daw. Sa kailaliman ng ilog ng dakilang daw, isang napakalaking mata ang biglang bumukas. Naglalabas ng walang kapantay na malalim na titig. Sa loob ng balintataw ng mata ng dakilang daw, nasasalamin ang libo-libong dakilang daw. Minamasdan ang lahat ng nilalang sa mga daigdig. Isang kapangyarihang walang katulad, kasabay ng kalooban ng mata ng dakilang daw, ay bumalat pababa sa Honghuang. Sa sandaling ito, nanginginig ang mundo ng Honghuang. Ang sinapupunan ng langit at lupa ay nabaluktot. Parang sa susunod na sandali ay tuluyang mababasag. Kasabay ng pagbaba ng kalooban ng dakilang daw, ang lahat ng lahi at nilalang sa Honghuang ay lumuhad. Ang kanilang mga kaluluwa ay tila mababasag. Kahit sina Sanxing Nuwa at Zonti, ang mga banal ay nakaramdam ng walang hanggang presyon. Nagpakita ng pagkabigla at pangamba. Ito ay ang kalooban ng dakilang daw. Ang palaging kalmadong si Tai Ching ay nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Ang kanyang daw na puso ay biglang nawalan ng balanse. Mula pa sa kanilang pagsilang, ay hindi pa nila kailanman naramdaman ang hininga ng dakilang daw. Sa harap ng kalooban ng dakilang daw, ang mga banal ng langit na daw ay parang mga langgam. Paano ito posible? Ang hilagang dagat na misteryosong pagong ay nanumpa, at tunay na ginaisang ang kalooban ng dakilang daw. Nagpakita ng matinding pagkagulat si Yuan Shi Tianzhen. Ito ay walang dadang matinding sampal sa kanyang mukha. Hindi lamang sina Sanxing at Nuwa ang nakaramdam ng pagkabigla, maging si Hongjun na nasa palasyo ng Zishao ay nagising. Nagulat si Hongjun. Ayon sa takbo ng Honghuang, bakit natunton ng misteryosong pagong ang sariling lihim ng langit? Hindi ko makita ang anumang kakaiba sa pagong na ito. Maari bang ito ay nagkataon lamang? Hanggat matatag ang Honghuang, at hindi nagbabago ang takbo ng langit at lupa,
Hindi makikialam si Hong Jun sa mga gawain ng Hong Huang. Sa sandaling lumitaw ang mata ng dakilang daw. Isang malalim na titig ang tumuon sa aking kinaroroonan. Naramdaman kong ang lahat ng tungkol sa akin ay nasa ilalim ng pagmamasid ng kalooban ng dakilang daw. Parang wala ng anumang lihim. Pinahintulutan. Isang malawak na tunog ng daw. Na tila tumagos sa dagat ng kaguluhan. At tumawid sa oras at espasyo. Direktang umabot sa puso ng lahat ng nilalang sa Hong Huang. Sa sandaling ito, ay ipinta sa isipan ng lahat ng nilalang sa Hong Huang. Ang dakilang sakripisyo ng hilagang dagat na misteryosong pagong na sumuporta sa langit. At napuno ng pasasalamat ang kanilang mga puso.